Bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping healthy relationship. Uy, di makarelate. Ay, sinasabi ko sa inyo, pag hindi kayo nakaka-relate sa ganitong usapan, matulog na lang kayo, magkakamuta pa kayo. Alam ko naman na hindi ka pa nakakaranas ng healthy relationship or ng relationship at all kasi, di ba, wala ka naman jowa. Wala ka no. Ang yabang ni Biboy, kala mo meron siya. Eh di, sama-sama tayo Pilipino. Ay nako, speaking of mga yes friend, ngayong gabi po ay pinag-uusapan natin ang tungkol sa isang malusog na relasyon. Bihira itong napag-uusapan dahil most of the time nagdudwell tayo or mas binibigyan natin ng pansin yung mga pusong sugatan, 'di ba? Pusong sawi, pusong nalulumbay. But on the other side of love, nakakalimutan natin na pwede pa rin naman siyang maging malusog. Pwede pa rin namang maging maganda ang epekto sa'yo ng pag-ibig. Pwede pa rin naman na hindi toxic yung perspective mo when it comes sa pagmamahal. So again, tatanungin kita, nakaranas ka na ba ng healthy relationship, ng malusog na relasyon? Payapang pag-ibig. Yung tipong hindi mo kinakailangan laging mag-alala, hindi ka laging nakakaranas ng samot-saring problema, kumbaga ang lahat ay tila ba smooth sailing lang. Sapat na yung nararamdaman mo, nararamdaman niya, nararamdaman ng isa't isa. Yung pagmamahalan nyo. Diba? Yung pagmamahalan ninyong dalawa. Diba? Ang sarap nun eh. Yung lagi kang assured na ikaw lang talaga yung mahal niya, hindi ka niloloko, walang issue sa inyo masyado, at ganun din siya sa'yo, di ba? Yung hindi kailangan ng selosan, ng paliwanagan. Kasi ang sakit sa ulo niya na bagkus isang relasyon na tahimik, panatag, yung hindi mo kinakailangan magmistulang parang manghuhula na kapag may problema, kung ano-ano pang pumapasok sa isip mo, nag-overthink ka, hindi mo alam kung ano yung solusyon, ano yung issue na dapat pag-usapan. Ginagawa kang manghuhula kasi ayaw ka naman niyang kausapin kapag hindi kayo okay. Bagkus yung relasyon na meron kayo is something na, yan, kapag may issue kayo, pag-uusapan ninyo. Hindi yung bigla ka na lang yung ipopost sa notes niya na sasabihin na wala ka talagang kwenta, ipagpapalit na kita, tapos bukas okay na kayo ulit dalawa, di ba? Parang siraulo, napaka-toxic. And yung toxicity na yan, minsan na-adapt nyo as something normal. Na hindi nyo namamalayan na unti-unti na pala kayong sinisira. Sabihin nyo na, hindi, normal lang naman sa amin yung on and off kami. O, normal lang naman sa amin yung nag-aaway kami, nagbabangayan kami palagi. Normal lang naman sa amin yung madalas kami nagsiselos kasi may umaaligid sa isa't isa. Nanonormalize yung isang bagay na una pa lang dapat na pag-usapan yun at hindi na dapat pinoproblema pa. Hindi healthy. Akala mo sweet yung nagsiselos siya nagsiselos, diba? Na parang lagi siya nag-overthink na kung may kasama ka bang iba, kung may nakakausap ka ba bukod sa kanya, diba? Akala mo cute yun, aww, nagsiselos siya, mahal na mahal talaga niya ako, pero hindi mo alam, toxic na pala. Yes, friend, ang healthy na relationship, hindi kinakailangan perpekto. Sapat na yung masasabi mong nagmamahal ka ng tapat at ng totoo. Ang healthy na relationship, hindi mo kailangang baguhin yung buong pagkatao mo para lang
Patuloy kanyang mahalin, patuloy kanyang gustuhin. Hindi mo kailangang maglakad na may pangamba. Diba? Parang naglalakad sa EDSA tapos natatakot ka kasi baka mahuli ka, ma-jaywalking ka. Hindi ganon. Ang healthy na relationship, laging naghahari yung respeto ninyo sa isa't isa. Yung kahit hindi kayo bate, kahit meron kayong hindi pagkakaintindihan, yung respeto na nanatiling nandyan, hindi nawawala. Kasi minsan nakakalimutan din natin yun. Kapag galit tayo, lahat ng gusto mong sabihin sa kanya, sasabihin mo. Wala kang pakialam kung masasaktan siya. Basta ang mahalaga, mailabas mo yung nasa loob mo. Basta ang mahalaga, makaganti ka sa kanya. Magkakatuhan kayo ng hindi magagandang salita, nawawala yung respeto. Pwede kayong mag-away, pwede kayong magkaroon ng tampuhan, ng hindi pagkakaintindihan, pero sana yung respeto laging nandyan. Kahit galit, dapat hindi kayo nagbabastusan, di ba? Pwede kayong magbastusan, like, alam mo na. Nabawa, sa mga oras na ito, pwede kayong magbastusan. Pero yung bastusan na nawawala na yung moralidad, nakakaapak na ng dignidad. Yun yung problema. Pwede kayong mapagod sa isa't isa at some point ng inyong relasyon, pero dapat hindi ka pa rin pinababayaan. Dapat lagi pa rin siyang nandyan. Kasi minsan nakakapagod naman talaga yung pakikipag-jowa, yung pakikipag-relasyon. Kaya hindi ako jowa eh. Nakakapagod yan, diba? Na emotionally, financially, spiritually, physically, lahat nakakapagod. But still, kahit nakakapagod, hindi ka pa rin dapat pinababayaan. Ang importante, kahit na may dumadaan sa inyong mga problema, hindi nyo tinuturing na kalaban ang isa't isa. Magkakampi kayo sa lahat ng problema na meron kayo. And again, ang relasyon na malusog ay hindi perpekto. Wala naman talagang perpektong relasyon sa mundo, di ba? Lahat yan may problema na kinakaharap. Pero magkakatalo kung paano nyo haharapin yung problema ng magkasama. Kung may tampuhan, may pagkukulang, may mga araw na pareho kayong pagod, at the end of the day, pinipili nyo pa rin na ayusin. Pinipili nyo pa rin yung kapanatagan at kapayapaan ng isip ng isa't isa. At hindi lang palaging, mahal mo ba ako? Sabihin mo nga sa akin, I love you. Madaling sabihin nyo, I love you kasi sanay na kayo sa salitang yan eh. It has been a part of your routine to say, I love you every day. Pero ang tanong, nararamdaman pa rin ba talaga? Naipaparamdam pa rin nga ba talaga yung pagmamahala na meron kayong dalawa? Diba? At ang malusog na pag-ibig, hindi yan laging maingay. Minsan kung ano yung nakikita natin sa social media na, oh, ang sweet naman nila, ang healthy naman ng relationship nila, pero hindi mo alam behind it. Nagbubugbugan pala yan sila, oo. Imbes na lambing, wrestling ang ginagawa. Diba? Hindi natin alam. Maaaring fasad lang. Hindi lagi ring nadadaan sa sweet message, o di naman kaya sa mga pabulaklak, patsokolate. Kasi kung hindi ka naman tinuturing or tinatrato ng tama, kino-compensate lang or pinapalitan niya lang yung mga bagay na ginagawa niya sa yung hindi maganda or masama sa pamamagitan ng mga ganyan, ng mga pambobola niya, pangsusuhol niya sa iyo, wala rin. Hindi pa rin malusog na maituturing. Dapat dun ka sa taong consistent, yung marespeto, may pag-iingat, pagmamahal sa'yo, di ba? Above all, yun dapat yung priority mo. Hindi porket, mo na, kaya naman niya akong bigyan ng ng mamahaling cellphone. Pag nag-away kami, hayaan mo na, binugbog niya lang naman ako, pero after naman ito, magti-trip to South Korea kami. Di ba? Kaya mag-isip ka ng mabuti. At kung ikaw, nasa healthy relationship ka na,
Yabang mo naman. Yabang mo, uy. Pero sana, di ba? Sana ingatan mo yan. Kasi sa panahon ngayon, bihirang-bihira na at mahirap nang makahanap ng ganyang klase ng pag-ibig. Mahirap makahanap ng taong makakamatch mo when it comes to aiming for something na mabubuti sa inyong dalawa. So bottom line, ang pag-ibig dapat laging payapa, hindi nakakatakot, walang pangamba, at hindi nakakasawa. Ang pag-ibig dapat comforting, hindi nakakapraning. At ang tamang tao dapat hindi dumadagdag sa mga trauma mo, kundi yung tao na tutulong para maghilom kung ano man yung mga sugat at sakit na pinagdaanan mo. Oo, di ba? Masarap mahalin, masarap magmahal. Pero underneath, mas masarap yung minamahal ka ng may respeto, minamahal ka ng may buong katapatan, at minamahal ka ng may buong at siguradong kapayapaan. Peace be with you. Charot. Charis. Kaya kung may taong hindi ka pinapaiyak gabi-gabi, hindi ka pinagdududahan sa lahat ng ginagawa mo, at hindi ka ginagawang para bang Detective Conan, wag mo na yung pakawalan, okay? Mahalin mo siya ng bonggang-bongga, ng todong-todo, yung siguradong-sigurado, siksik-liglig umaapaw, dahil sa totoo lang, inggit na inggit kami sa'yo. Ay nako, pero eto yes friend, para naman mapanatili nating healthy ang relasyon ninyo kay B-Boy Bibo at sa Yes FM. O eto na, sige na nga, mamimigay na ako ng pera dahil alam ko namang ito na ang hinihintay mo, ang pamimigay ko ng papremyo at ang mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang mapalad maswerteng mananalo para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! O para sa maswerteng mananalo ng 500 pesos, ipambili mo to ng sahog ng pakbet para makasigurado kang hindi ka na niya ipagpapalit. Di ka sure. Gusto mo ng pakbet pero iba ang pinakamamahal. Ikaw talaga malisyoso ka, ha? O eto na yes, pre, na mahalagang anunsyo kung sino nga ba ang makakatanggap ng 500 pesos sa programa ni B-Boy Bibo. Kanina nga po ang hinahanap ko ay ang inyong larawan habang suot ang damit na tila ba ubod ng bango dahil binabad sa Charm Fabcon. Yes! Ang dami nagsend, in fairness naman sa mga pagmumukha ninyo, ha? Mga proud na proud kayo sa mga damit ninyo, ha? At karamihan nakaputi, o hindi lahat ng maputi malinis. Pero mabango, yan naman ang mahalaga, di ba? Okay naman yes friend, huwag na natin patagalin pa. Congratulations sa pagmumukha mo, sa ina ang 500 piso. Danilo Galliano, congratulations sa ina ang 500 pesos, Kuya Danilo Galliano. Kung naririnig mo to sa mga oras na ito, ang kailangan mo naman gawin ay mag-send sa akin ng iyong valid ID and of course ng iyong GCash number para tuluyan mo nang makamit ang iyong papremyo para sa ating ACS. Pera lang yan. At ikaw naman yes friend, huwag kang malumbay, huwag kang malungkot dahil meron ka pa rin pagkakataon na manalo. Ang kailangan mo lang gawin ay ituloy-tuloy ang pagtangkilik sa mga produkto ng ACS Manufacturing Corporation tulad ng Charm Fabcon. And of course, ang tuloy-tuloy na pakikinig at pakikitutok dito sa 101.1 Yes FM. At malay mo, ikaw na ang susunod na makatatanggap ng 500 pesos para sa ating ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Pera, pera! Pera, pera lang yan! ACS! Yes, friend, at 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang BB nyo sa radyo. Ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy. B-Boy, Bibo. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras dito lang sa istasyong No Problem. Ang 101.1
Yes, FM. Solid. Oras natin, 11:44. Good night, Bibi. Mwah, mwah.